Hello guys, welcome po ulit sa ating channel. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano i-enroll sa disbursement account enrollment module ang Tonic Bank. Umpisahan na po natin. So syempre po, dapat po mayroon po kayong Tonic Bank app. Ayan, mada-download sa Play Store. Search nyo lang, Tonic. Ayan. So ito, ayan po. Since na mayroon na ako, open ko na po siya. So mabilis lang din po yung pag-register dito, basta may valid ID kayo. Ayan. Then dito, ayan, click nyo to. Ayan. Kahapon kasi nag-try ako yung ito po, yung proof of account ay ang ginamit ko po yung screenshot of online or mobile banking. So na reject, sabi it's not valid daw sa supporting document, sabi. Ngayon, itatry natin ngayon yung bank certificate. Pero yung mga ibang bank na in-enroll natin, ang ginamit natin na proof of account doon ay yung screenshot of online, which is approved naman po. Makikita nyo yun sa mga previous videos natin. Yun yung Union Bank, C-Bank, ayun po, mobile banking app po yung ginamit natin doon. Pero ngayon, ang proof of account natin ay yung bank certificate. So ito po, request nyo lang. Ayan. Then ang ginawa ko ay personal purpose. Ayan. Then email my bank. Ayan, click nyo lang yan. Pero since kahapon ay nakapag request na po ako, mabilis lang po yun, ma-receive nyo kaagad. So punta na tayo sa email natin. So ayan, ito. So dito po, para ma-open nyo po yung bank certificate, you'll need to insert an 8-digit password to open the document. Ayan po, the 8-digit password is made up of the last 4 digits of your registered number, mobile number in Tonic, and the 4 digits of your date of birth. So ayan po, may example naman po dyan. Ayan, ayan, i-open nyo lang. So ito po yun, i-open nyo yan. Ayan. Then ayan, bali yan. So na-open ko na po kasi yun at na-screenshot ko na yun. So open natin ulit. Then so ayan po. So ito na po yung bank certificate natin. So ito yung itatry natin na document na i-upload. So ayan po nakalagay, this to certify. Ayan po. Ngayon, screenshot nyo na lang. Screenshot nyo. Then I suggest po na i-ready nyo na po yung documents na i-upload natin. So ang una, yun nga po, yun yung ito yung bank certificate. Then yung ID, tapos yung selfie with yung ID plus yung bank certificate. Ayan po, dapat po hawak nyong dalawa. So kailangan nyo ng kasama para picturean po kayo. So dito po madalas nagkaka-problema sa pagkuha. Dapat po pag zoom ay kita po yung details. So ayan. So yung size naman po, ang maximum ang pag-upload ay 3 MB. So dito hindi ko na siya binawasan, pero yung mga previous in-upload natin na videos na in-enroll, pinaliit ko yung size. Pero dito po, since na below 3 MB naman po siya, hindi ko na po siya paliliitin. Yung way para mapaliit yung size, madali lang po. Punta lang kayo sa Messenger, then send nyo yung picture sa mismong account nyo, sa pangalan nyo, then save nyo lang. Liliit na po yung size nun. So, ganun po yung mga ginawa natin dati. So, ngayon po, copy lang din natin yung account number natin. Yan. Then, yan. Then copy. Ayan. Ngayon,
punta na po tayo sa SSS. So yan, type nyo lang SSS portal. So ito yung pangalawa. Then login lang po kayo. Sa mga bago po, meron din tayong video kung paano mag-rehistro dito sa SSS. Then dito, click nyo yung services. Ayan, ulitin nyo lang. Then hold, yan, disbursement account. Then check nyo yung box, proceed. Then dito may enrollment at disbursement account. Pag click nyo to, ayan na po yung na-enroll natin. So paliwanag ko yan mamaya. Then balik tayo sa enrollment. Then dito, click nyo yung bank. Since Tonic Bank ang enroll natin. And dito po nakalagay, the bank account name should be the same as your SSS registered name. Please provide the correct bank account number and not the ATM card number. You may contact your bank to secure the correct account number. So dapat po pareho yung ID name nyo sa SSS account nyo. Mga details dapat pareho po. And X nyo lang. Then dito select bank. Hanapin nyo yung Tonic ST. So ito po, Tonic Digital Bank. Ayan. Then yung bank account number, paste nyo lang. Ayan. So dito, so may mali lang din po ako. Hindi ko pa na-rename. Hindi pa natin na-rename. Ito. So rename ko lang kasi kailangan i-rename yan. So ID. Yan, okay na yan. Then ito, selfie. Ganyan. Then ito, bank. Yan, okay na yan. So balik tayo doon. Ayan po kasi nakalagay dito, ayan, attach readable colored, ayan, JPEG or PDF, maximum, and character must not contain special character. So kaya ni-rename po natin. So ito, proof of account. Ito na po yung, ayan, click nyo yan. So dito meron tayong ATM card with account number and name, bank certificate, statement or issued within the current year. So yan po yung gagamitin natin. Then mayroon ding foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online or mobile banking account, validated deposit slip. So ngayon ang itatry natin yung bank certificate. So click natin. So ito yung example. Yan. Then yung ID. Sorry. After nyan, bank certificate, yan, na-click nyo, browse file. Then hanapin natin yung bank. Ito. 247 KB siya at ayan po, ang pangalan niya ay Bank C. Then next, ID card. Click nyo yan. Then browse file. Ayan, ID. 2.2 MB siya. So okay na yun. Then ayan po yung name niya, ID. Then selfie. So ito yung madalas nagkakaproblema. Browse file nyo. Ayan. Ayan, selfie. So kung okay na, check nyo yung box, then enroll. So yan, your bank account number will be submitted to SSS. Do you want to continue? So okay nyo lang. So wait nyo, may lalabas dyan. So ulitin natin, pag ganito nangyari, the connection was reset. So ulitin lang natin. Ito na po yung sinasabi ko kanina na dapat bago kayo mag-login sa SSS account nyo ay paliitin na yung size. Kasi po kanina hindi ko na siya pinaliit. Ang total po kasi ng size nun ng tatlong yon ay lagpas sa 3 MB.
So dapat po yung total nun, yung size ay 3 MB, mas maliit po. Kaya ang ginawa ko, this time po, pinaliit ko na siya dahil nakatatlong try na po ako at ganun pa rin nangyayari yung the connection was reset. Ganun po ang lumalabas. So nung pinaliit ko na yung size, umokay na po siya. Sa pagpapaliit pala ng size, ang ginawa ko dito ay yung sinasabi ko kanina, yung pag-send sa Messenger. Isi-send nyo sa mismong account nyo, then save nyo po. Then, after nyo po ma-save, dapat po i-rename nyo ulit para ma-approve po ni SSS. So guys, yan na po. You have successfully enrolled your bank account details or mobile number to SSS. Then dito, try natin tong view disbursement. So yan po, for branch approval na siya. Yan po, may nakalagay na cancel. Ibig sabihin po, branch approval pa. Sa kabila po, dito, yung sa taas niya, active disbursement account. Ibig sabihin, approve na yan. At nakalagay dito sa baba ay deactivate. So yan po, nagawa na rin natin ng video yan. Ang ginamit natin dyan ay yung screenshot of online or mobile banking app. Makikita nyo rin sa description below, ilalagay ko na rin po dyan. Update ko na lang po kayo at ipapakita ko sa inyo kung ma-approve po ito. So ngayon, Monday na po, naka-receive na po tayo ng email galing sa SSS at approve na po siya. Kasi weekend, kaya umabot siya ng 3 days. Pero siguro kung hindi siya weekend, baka 1 day or 2 days lang po yun. Tanggap po natin yung email ng 8:39 AM. We are pleased to inform you that your submitted proof of account under transaction and has been processed and approved. So, yun, approve na po. At i-check na natin ngayon sa SSS sa account natin kung andun na po. So, login lang tayo. So, check na natin sa services kung approved na ba. Ayan. Proceed. Then, dito, disbursement account. So, ayan po. Ay, okay na siya. Deactivate na nakalagay. Ibig sabihin, active na po siya at approved. Pwede na siyang gamitin. Tulad nitong nauna, nasabi ko kanina, Union Bank ay approved din yan, active disbursement account, tsaka yan, active disbursement account. So, ganun lang po. Take note lang din po, nag-try din po ako nito, yung Tonic Bank, as yung proof of account ko ay screenshot of online. Yun nga po, nag-enroll ako noon at na-reject. So, ang ginawa ko, yung bank certificate. So, madali lang naman po yun dahil magre-request lang kayo at mag-email kaagad yung Tonic Bank app. So, ganun lang. Sundin nyo lang yung ginawa natin. At yung mga ina-upload natin na video na tutorial about sa SSS sa pag-enroll ay approve po lahat yan. So, yun lang po guys. Maraming salamat po. Sana po huwag nyong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at marami pa akong i-enroll na bank sa disbursement account enrollment module. So, ganun lang po. Maraming salamat. Goodbye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's